sina One Eye, Two Eyes at Three Eyes. Sa isang malayong lupain, isang matandang babae ang may 3 anak na babae. Ang panganay ay may 1 mata, ang gitna ay may 3 mata, at ang bunso ay may 2 mata. Mas minahal ng kanilang ina ang panganay at gitnang anak. Ginagawa niya ang anumang gustuhin nila. Salamat po, Nanay! Ang bunsong anak ang palaging binibigyan ng gawaing bahay, kahit na nasasabihan na wala siyang silbi at walang kakayahan. At hindi man lang siya sinasabay sa hapagkainan. Nay, si Two Eyes ay hindi dapat sumalo sa atin. Dahil wala siyang nagagawang tama. Pero ate, kaya hindi pinayagan ng ina ang anak na may 2 mata na kumain kasama nila. Binibigay lang sa kanya ang tira-tira matapos nilang kumain. Gayunpaman, nanatili siyang mabait at matulungin. Isang araw, lumapit kay Two Eyes sina One Eye at Three Eyes. Ininsulto siya ng mga ito at ibinato sa kanya ang kanilang mga damit. Hindi mo nalabhan ito ng mabuti. Labhan mo ulit! Umalis ng bahay si Two Eyes na umiiyak. Pumunta siya sa ilog para maglaba ulit. Bakit ganito ang pakitungo nila sa akin? Ano bang ginawa ko sa kanila? Habang umiiyak si Two Eyes, isang diwata ang nagpakita sa kanya. Sinilaw ng diwata ang dalaga sa kanyang nagniningning na damit. Ngunit kinukubli ang mukha sa kanya. Bakit ka umiiyak? Magandang dilag na may 2 mata? Dahil sinasabi po ng aking ina at mga kapatid na wala akong silbi. Napupot sila sa akin at pinagtirahang pagkain lang ang iniiwan nila sa akin. Oh, wag ka nang malungkot, iha. Eto may regalo ako sa iyong mahiwagang patpat. Humiling ka, tapos ikumpas mo ito ng 3 beses at magkakatotoo ang hiniling mo. Humiling si Two Eyes. At may lumitaw na hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain. Ah! Ang daming pagkain! Lahat ay mainit at sariwa. Ilang araw nang gutom si Two Eyes, kaya magana niyang inubos ang pagkain sa mesa. Kapag tapos ka na, ikumpas mo ang patpat ng 2 beses magandang dilag. Tandaan, 2 beses lang. Naglaho ang diwata nang hindi ipinakita ang kanyang mukha. Matapos kumain ng masarap, kinumpas ni Two Eyes ang patpat ng 2 beses. At naglaho ang mesa. Ay, nabusog rin sa wakas. Ang saya ko! Pero kailangan kong ilihim itong patpat mula kay nanay at kina ate. Baka sirain nila eh. Umuwi si Two Eyes na gamit ang patpat bilang tungkod. Napansin niya ang tirang pagkain sa mesa, ngunit hindi niya ito kinain dahil busog na siya. Araw-araw sa kanyang paglabas ng bahay, bitbit ni Two Eyes ang tungkod. Pumupunta siya sa tabing ilog, ikukumpas ang patpat, at kakain hanggat gusto niya. Ngunit isang araw sa pag-uwi niya, napansin ni na One Eye at Three Eyes ang pagbabago sa kanilang bunsong kapatid na si Two Eyes. Bakit ngumingiti si Two Eyes sa tuwing lalabas at bumabalik siya? At hindi niya kinakain ang mga tinitira natin. Kinabukasan paglabas ni Two Eyes, sinundan siya ng nagsususpetsang mga kapatid. Ilang sandali pa, narating ni Two Eyes ang tabing ilog. Humiling siya.
at kinumpas ang patpat ng 3 beses. At lumitaw ang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Labis na namangha ang mga ate niya. Oh, nagpapakabusog pala siya sa masasarap na pagkain araw-araw. At hindi siya namimigay. Tumakbo pa uwi sina One Eye at Three Eyes at nagsumbong sa kanilang ina. Hindi makapaniwala ang ina sa narinig, kaya galit na galit siya. Nagtago sila bago umuwi si Two Eyes. Pagpasok ng dalaga sa bahay, lumapit sa kanya ang ina. Kinuha ang patpat sa kanyang kamay at binali ito sa gitna. Naku, bakit mo po ginawa yun? Nagpapakasasa ka sa masasarap na pagkain habang kami ay nagugutom dito? Di ka napakakainin sa bahay na to. Masama ang loob na lumabas si Two Eyes. Bit-bit ang nabaling patpat. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang misteryosong butihing diwata. Huwag kang umiyak, magandang dilag. Kunin mo ang nasirang patpat at ibaon mo sa liwanag ng buwan at mapapangiti kang muli. Naglaho ang misteryosong diwata bago pa makita ni Two Eyes ang kanyang mukha. Agad na ginawa ni Two Eyes ang sinabi ng diwata. Kinabukasan, tumubo sa pinagbaunan ng patpat ang isang puno na may mga dahong pilak at gintong prutas. Nagliliwanag ang puno na makikita ito ng lahat. Nais ng ina at mga kapatid ni Two Eyes na makapitas ng ilang prutas mula sa magandang puno. Ngunit sa tuwing inaabot nila ang bunga, umiiwas ang sanga ng puno. Nang makita ito, agad na lumapit sa kanila si Two Eyes. Susubukan kong mamitas sa magandang punong ito. Kami nga hindi makakuha. Ikaw pa kaya? Inunat ni Two Eyes ang kanyang mga braso sa puno. Pahingi po ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Matapos ang magiliw na pananalita, binaba ng puno ang mga sanga nito kay Two Eyes upang madali siyang makakuha ng bunga. Gusto sanang ibigay ni Two Eyes ang mga prutas sa kanyang ina at mga kapatid. Ngunit naiinis sila sa selos. Kala mo kaya ko rin yan. Manood ka, pahingi ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Pahingi ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Ngunit hindi tumugon ng puno sa sinabi ni na One Eye at Three Eyes. Paano ngang punong ito ay sumusunod lang sa utos ni Two Eyes? Sa sandaling iyon, isang gwapong kabalyero ang dumating, sakay ng kabayo. Umalis ka dito, Two Eyes. Magtago ka dun sa likod ng palumpong. Huwag mo kaming ipahiya sa kadamutan mo. Sumunod ang kawawang si Two Eyes. Dala ang mga prutas, nagtago siya. Nang lapitan ng kabalyero ang punong may dahon na pilak at gintong bunga, manghang-mangha siya. Wow! Kung bibigyan ako ng may-ari ng magandang punong ito ng isang sanga ng pilak, gagawin ko siyang pinakamasayang tao sa mundo. Kami ang may-ari ng punong ito. Mabibigyan kita ng pilak na sanga. Tumalon-talon sina One Eye at Three Eyes upang pumutol ng sanga sa puno. Ngunit wala, ni hindi nila mahawakan kahit isang dahon. Kala ko ba sa inyo ang punong ito? Kung gayon, bakit hindi kayo makapitas ng kahit isang prutas? Gustong lumabas ni Two Eyes at ibahagi ang kanyang mga prutas sa kabalyero. Ngunit natatakot siya sa kanyang ina at mga kapatid. Kaya napaiyak na lang siya. At lumitaw muli ang misteryosong diwata. Magandang dilag na may 2 mata. Kunin mo ang dahon at ilagay sa iyong puso. Mahaharap mo ang kabalyero nang walang anumang takot. Ginawa ni Two Eyes ang sinabi ng diwata at ang kanyang lumang damit ay naging makislap na damit. Agad siyang lumabas sa palumpong na pinagtataguan niya at hinarap ang kabalyero na hawak pa rin ang mga prutas.
Nabighani ang kabalyero sa kagandahan ni Two Eyes at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Mabibigyan kita ng sangang pilak na may gintong prutas. Gusto kitang gawing pinakamasayang tao sa mundo, magandang binibini. Payag ka bang magpakasal sa akin? Tinanggap ni Two Eyes ang alok na kasal ng kabalyero at niyakap nila ang isa't isa. Nang makita ito, humingi ng tawad kay Two Eyes ang ina at magkapatid na naiinggit. Akala namin wala kang silbi at naging masama ang pakikitungo namin sa'yo. Pero naging dalisay at mabait ka pa rin sa amin. Pasensya ka na. Pinatawad ni Two Eyes ang kanyang mga ate at nanay. Ang pilak na puno ay sa inyo na. Makakapitas na kayo ng maraming prutas hanggat gusto nyo. Pagkasabi ni Two Eyes ng magagandang salita, lumitaw ang misteryosong diwata sa tuktok ng puno at ipinakita ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Nagulat si Two Eyes nang makitang may 3 mata ang diwata. Napagtanto niya na kahit sino ay makakagawa ng mabuti sa kapwa, gaano man kakaiba ang panglabas na hitsura. Sumakay na sa kabayo ang kabalyero at si Two Eyes at tumungo na sila sa walang hanggang kaligayahan. Tiktilaok! Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang tusong babae na ayaw magtrabaho. Mayroon siyang 2 anak na nagngangalang Emily at Emma. Si Emma ay tamad at walang alam na gawain. Si Emily naman ay napakasipag at maalam. Ngunit mas mahal ng kanilang ina si Emma dahil bunso ito at tinatrato pa rin ito na parang bata. Kaya si Emily ang inuutusan niya sa lahat ng gawain. Emily, pagkalinis mo ay magburda ka na para meron kang may benta. Dahil sa katamaran ng mag-ina, si Emily lang ang pumupunta sa palengke tuwing hapon upang ipagbili ang kanyang ibinurda. Pag-uwi niya, si Emma lang ang ipinagluto ng nanay nila. Si Emily naman ay walang magawa kundi kainin ang natirang pagkain. Isang araw, lumabas si Emily at doon sa gilid ng balon siya nagborda. Mahusay ang kamay niya sa pagbuborda. Sa sandaling iyon, biglang dumako sa ulo niya ang tandang at tumilaok. Tiktilaok! Aray! Ano ba, tandang? Umalis ka nga sa ulo ko. Ay, ang binubordahan ko! Nalungkot si Emily na nahulog ang binubordahan niya sa balon. Kapag nalaman ito ni nanay, pagagalitan niya ako. Tiktilaok! Gamitin ang utak! Gamitin ang timba! Utak! Timba! Utak! Timba! Tiktilaok! Gaya ng sinabi ng tandang, kukunin ni Emily ang timba na nakasabit sa balon. Ngunit nang aabutin na niya ang timba, nawalan siya ng balanse at nahulog siya sa balon. Nang imulat ni Emily ang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Napakagandang lugar. Saan kaya ako napunta ng ganun? Naglakad-lakad siya at may nakita siyang kuneho. Tulungan mo ko. Hindi ko po makuha ang karot. Agad itong pinuntahan ni Emily at hinila ang karot na gusto ng kuneho na makuha sa lupa. Maraming salamat po. May nakita si Emily na isang rosas na malapit ng matuyot. Ate, pakiusap, pahingi po ng tubig. Ayokong malanta at mabulok.
Agad na pumunta si Emily sa gripo upang sagipin ang rosas. Pinuno niya ng tubig ang palad at dinilig sa mga ugat ng rosas. Nabuhay ang rosas at nagbigay ng mabangong amoy. Salamat! Salamat sa iyo na dugtungan ng buhay ko. Nagpatuloy si Emily sa paglalakad. Maya-maya, may narating siyang bahay. Sa tapat ng bahay, isang kakaibang babae na mukhang mangkukulam ang nakatingin sa kanya. Takot na takot si Emily. Gusto niyang makalayo kaagad doon. Teka, huwag kang matakot, Iha. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Nagtataka na binalikan ni Emily ang babae. Ako si Holly. Lahat ng narito ay nagmamahal sa akin. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo kung aalagaan mo ang bahay ko. Basta lagi mo lang lalagyan ng mga balahibo ang kama ko tuwing umaga. Total, hindi ko alam kung paano ako uuwi. Pwede naman akong dumito muna. Inalagaan ni Emily ang bahay, gaya ng gusto ni Nanay Holly. Tuwing umaga, hindi niya kinakalimutang lagyan ng mga balahibo ang higaan ni Nanay Holly. Minahal ni Nanay Holly si Emily, kaya pinaghahandaan niya ito ng masarap na hapunan. Ganito lumilipas ang mga araw. Bagamat masaya si Emily dito, nasasabik na siya sa kanyang tunay na tahanan. Nanay Holly, alam mong mahal kita, pero gusto ko na pong makauwi. Oh, Emily, masaya ako na nagtrabaho ka dito at sinamahan mo ako. Siyempre naman pwede ka nang umuwi. Halika, sasamahan kita. Oh, salamat po, Nanay Holly. Dinala ni Nanay Holly si Emily sa isang malaking gintong pinto. Sa sandaling dumaan si Emily sa pinto, nabihisan siya ng bagong damit at gintong alahas. Yan ang munting regalo ko sa'yo para sa pakikipagtulungan mo sa akin ng may pagmamahal. Heto ang binubordahan mo na nahulog sa balon. Maraming salamat po, Nanay Holly. Napakabuti mong tao. Tinakpan ni Nanay Holly ng kanyang kamay ang mga mata ni Emily at hiniling na magbilang hanggang 3. 1, 2, 3. Nang imulat ni Emily ang mga mata, naroon na siya sa harap ng bahay niya. Tiktilok! Si Emily! Ginanto ang babae na siya! Tiktilok! Nang makita si Emily, hindi na itago ng kanyang ina at kapatid ang kanilang pagkagulat. Pero paano? Saan ka nakakuha ng ganyang kagandang damit? Emma, tumigil ka. Mahal kong anak, labis akong nag-alala sa'yo. Saan mo nakuha ang lahat ng gintong alahas na ito? At ikinwento ni Emily ang lahat. Sa sandaling iyon, naisip ng kanyang ina na magagawa rin iyon ni Emma. Pinapunta niya si Emma sa gilid ng balon. Inihagis ni Emma ang borda sa balon. At tumalon siya dito. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang sarili sa mahiwagang hardin na iyon kung saan nanggaling si Emily. Nakakita rin siya ng kuneho sa kanyang paglalakad. Humingi ng tulong ang kuneho kay Emma upang makuha ang karot sa lupa. Ew! Ayokong madumihan ang kamay ko para lang sa kuneho. Umalis si Emma nang hindi tinulungan ng kuneho. Nakakita rin siya ng rosas na malapit ng matuyot. Humingi ito ng tulong sa kanya. Hindi kita madidiligan dahil mayroon kang mga tinik at baka matusok ang kamay ko. Hindi tinulungan ni Emma ang rosas. Sa huli ay narating niya ang bahay ni Nanay Holly.
Balita ko, kailangan mo nang magtatrabaho dito. Ako na lang ang kunin mo. Sinabi ni Nanay Holly kay Emma kung ano ang dapat niyang gawin sa bahay. Tandaan mo, tuwing umaga, maglalatag ka ng mga balahibo sa aking kama. Sumang-ayon si Emma sa lahat. Nagtrabaho siya sa unang araw at maayos na nailatag ang mga balahibo sa kama. Ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimula na siyang umiwas sa trabaho. Nagiging madumi na ang bahay at walang pakialam si Emma sa mga balahibo. Nagalit si Nanay Holly sa katamaran na ipinakita ni Emma. Sa tingin ko, oras na para umuwi ka na. Tuwang-tuwa si Emma nang marinig ito dahil gusto na niyang makakuha ng mga gintong alahas at magandang damit. Opo. Kailangan ko nang makuha ang premyo ko at umuwi. Dinala siya ni Nanay Holly sa gintong pinto. Nang dumaan si Emma sa pintuan, naulanan siya ng putik sa halip na ginto. Ano bang nangyari? Bakit ganito? Hindi ka pinaulanan ng ginto ng pintong ito dahil hindi mo ginawa ng tama ang trabaho mo. Ngayon, bumilang ka ng 3 at umuwi ka na. 1, 2, 3. Pagkatapos ay natagpuan niya ang sarili sa hardin ng kanyang bahay. Nang makita siya, tumilaok ang manok. Tiktilak! Si Emma! Putikang babae na siya! Tiktilak! Laking gulat ng kanyang ina at kapatid nang makita siya na putikan. Sinabi sa kanila ni Emma na ito ang napala niya sa hindi paggawa ng maayos ang mga gawaing iniatas sa kanya. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Emma ang kahalagahan ng pagtatrabaho ng may pagmamahal at nagpaturo siya ng pagbuborda kay Emily. Kaya ang magkapatid ay namuhay ng masaya na magkasamang nagbebenta ng binorda.